Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today, bakit maraming mga tao ang mapagmataas? So, sasagutin natin yan sa devotion natin. Bakit maraming taong nagmamataas over other people na ang tingin nila, ang taas-taas nila sa ibang tao. So, sabi niyo po dito, sa verse na to, sabi sa Genesis 1, verse 26 to 27. Ito yung may connection sa image ni God. Sabi dito, being made in image of God, that every human being reflects the characters of God. We are rational, moral, creative, relational, and spiritual. We are created to represent Him on earth, to reflect His glory, and to live a loving relationship with Him and with others. Though sin has marred that image, it has not destroyed it. In Christ, we are being renewed to once again bear the image more clearly. So, sabi dito sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, then God said, let us make mankind in image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the skies, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God created them, male and female, He created them. So sa Tagalog, sinabi ng Diyos na ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. And sa verse 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, at sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae. Itong verse na to, napakahalaga nito. At isa ito sa pinanghahawakan natin bilang Christian, na lahat ng tao ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Kaya, ang first teaching natin, all people are equally valued and dignity. Lahat ng tao pantay-patay when it comes to value, worth, and dignity, and dignidad. Kaya po kapag yung sinaunang Kristiyano, dahil talagang malalim itong verse na to para sa mga Christian, pag nakakita sila ng injustice, talagang dumudugo yung puso nila. Hindi pwedeng injustice mamayani, nilalabanan ng mga Christians mula pa noong unang panahon. So, sa kultura, and first century, yung mga tao, ang tingin nila minsan, tingin nila sa ibang lahi, mas mababa. Minsan naman, yung ibang tao, tingin sa mga babae, mas mababa compare sa mga lalaki. Kaya mas inaabandon na yung mga babae, iniiwan na lang sa kalsada. Ang umaampon po dun, mga Christian. Kasi tinitignan nila na yung batang inabundo na ng mga babae is created in the image of God. Simula nung sa panahon ng sinaunang Kristiyano hanggang sa kasalukuyan, ganito yung mindset ng mga Christian. Sa panahon nga ni Hitler, ang dami niyang krimen na ginawa. Pero, yan, para kay Hitler, yung mga Hudyo, salot ng lipunan yan. Kaya, 6 million Jews yung namatay because of the Holocaust. Talagang pinarsecute ni Hitler yung mga Hudyo. And yung mga Slavs, ito yung mga Russians, Ukrainians yan, mga Poles, mga nakatira sa Poland na para kay Hitler, mga inferior race ito nga ito. And yung mga Roma, 200 to 500,000 mga, ito yung pinarsecute niya rin. So, isipin nyo, 6 million Jews, millions of Slavs, alone to 500. Talagang pinagpapatay yun. Ginuto. Yung mga Black Germans naman, mga Negro, mga mabababang uri, in-sterilize niya para hindi na dumami pa, diba? Ang iniisip niya, na-pollute yung Aryan race. Para sa kanya, yung Aryan race, ito yung pinakamataas na race ng lahi. Yung mga disabled people, ganoon din, pinagpapatay, in-sterilize,
considered useless or eaters lang. Consume lang, pero walang hindi able, diba? So, yung homosexual, thousands of imprisons. So, sa panahon ni Hitler, ang dami talaga na pinatay. Napakatindi yung racism. So, pero tayo bilang Christian, nilabanan natin yung ganung pananaw, yung ganitong mindset ni Hitler. At marami mga Christian ang na-rescue yung mga pinipersecute ni Hitler. And eventually, nagabi din si Hitler. Yes. Kaya nga tinatawag natin na Nazi Germany. Kasi para kay Hitler, ito yung pinakamataas na empire. Yan. Yung kanyang imperyo. Napakasad, no? All people are equal in value and dignity. Kaya nga, then, ang pangalawang teaching natin for today is looking down on people is looking down at God. So, kapag kasabi nga ng Panginoon, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ganun din yung ginawa mo sa akin. Kasi nga, God, paano natin tinitignan yung ibang tao na dapat hindi natin sila tinitignan na mas mababa kaysa sa atin? Minsan kasi mapagmataas tayo eh. Pero tandaan natin yung tao sa paligid natin, they are created in the image of God. Katulad natin sila. So, pantay natin dapat sila. Huwag natin sila ilulukto. Ano man yung lahi nila, ano man ang kulay nila. Kasi meron tayong colonial mentality. Kapag mas maputi, mas maganda. Kapag hindi mo gusto yung tao, lockdown mo yan. Gagawa ka ng paraan para masira yan. Palihim mong sisirain yan, diba? So, para lang hindi siya umangat. And dun yung entitled tayo na gano'n. So, we treat people unfairly. Pag nakakatuwa nga eh, kasi kapag maganda yung kausap mo, guwapo kausap mo, bait ka, diba? So, we treated people unfairly talaga. So, dapat tayo bilang naniniwala sa image of God, we treat people, mahirap man o mayaman, na katutuwa man or hindi, maitim man o maputi, we treat people fairly because we are created the image of God. So, living in God's image means living in Christ's life. So, ipamuhay natin yun na namumuhay tayo kung paano namumuhay ang ating Panginoon. So, ang application nito, view all people as image bearers of God. Na lahat ng tao, image bearers yan. Minsan kasi sa church, porket mayaman, iba na yung treatment. Mas mataas yung treatment, mas maganda yung trato. Kasi mayaman yan, mapera yan. Or kapag kapakinabang yung tao sa'yo, mas maganda yung treatment mo dun kaysa dun sa mga tao na pakaramdam mo, hindi ka pakinabang sa'yo. Lalo na kapag yung tao na yun ay sinisiraan sa harapan mo, ay sinisiraan sa'yo, na hindi mo man lang inilam kung totoo ba yung sinabi. Basta lang pakaramdam mo, hindi siya karapat-dapat na pagkatiwalaan sa kung ano man or businessman na meron ka. So, dito sa church, makikita natin yung pagkapantay-pantay dapat sa mundo. Dapat sa mundo walang equality. And pangalawa, never look down on others. Treat all people equally and fairly. Kagaya ng pagtrato sa atin ng Panginoon. Sabi nga dito sa Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambitions or vain conceit, rather in humanity value others above yourselves. So, huwag tayo masyadong entitled. Kapag nandiyan ka sa posisyon na binigyan ka ng pagkakataon, huwag kang manira ng tao or mandaw ng tao ng palihim para lang umangat ka at ibaba ang ibang tao. Sana dito po sa
sa verse na to, matutunan natin na treat others before sparing you.